Flex ko lang pala yung Crooks na nabili kong $25. Hi everyone! So mag-vlog tayo for today's video. Sa labas tayo magdi-dinner. Hindi na rin ako magluluto kasi nga pagod na din ako mula nung last week. Wala kasi akong off nung Sunday. Ang ingay ng mga ibon. So katapos na ng ulan, umaambon-ambon tapos wala akong payong. So yun na nga, wala akong off kasi nga magbakasyon yung mga amo ko ng 2 weeks. So ako lang sa bahay. So dami tayong gawa. So hindi nagsi-7 na din. At sama kayo sa McDo habang ako ay kumakain. So, ito ang choice natin sa gabi na to, yung McDo. Nag-iiwan naman ng allowance yung mga amo ko kapag umaalis sila para sa aking food everyday. Kapag wala kasi yung mga amo ko, hindi ako masyadong nagluluto ng Indian food kasi ako lang din naman ang kakain. Kaya sabi ko sa kanya, mas prefer ko minsan na lumabas at kumain kaysa magluto ako dito ng paulit-ulit na vegetables. So, ito na yung na-order ko. Nag-order lang ako ng 2 chicken, french fries, at saka kumuha na din ako ng Coke. O, diba? Ang bango talaga ng manok nila. Ang sarap pa. Ikwento ko na din sa inyo kung bakit hindi ako umuwi ngayong July. Pinapauwi nila ako mga day kapag isang buwan talaga yung bakasyon nila kung saan man sila pupunta. Ngayong taon ay 2 weeks lang talaga ang kanilang bakasyon. Hindi ako umuwi ngayon kasi nga mga day, hindi naman nag-offer si amo ng libreng pamasahe. So yung mga dati kong uwi, nung mga nakaraang taon ay libre yung mga pamasahe ko doon. Inaayawan ko din yung pag-uwi ko nung mga nakaraang taon kasi nga alam nyo na kailangan talaga natin na may budget kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Tinatanong ako ni amo kapag pinapauwi nila ako bakit nag-aayaw daw ako, libre naman yung pamasahe. Kapag ganyan na yung tanong ni amo, syempre sinasabi ko lang sa kanya na wala akong pera, 'di ba? So kailangan ko nang mag-advance doon sa kanya. So pinapa-advance ako ni amo at saka binabayaran ko siya ng paunti-unti, buwan-buwan pag binibigay na niya yung sahod ko, o 'di ba? Pangmalakasang teknik yan kapag nasa abroad kayo. Depende na lang yan sa amo mga day. Hindi rin naman ako nag-a-advance ng sobrang laki talaga mga day at saka ako din naman na mahihirapan. Nag-a-advance lang ako ng tamang panggastos lang namin sa Pilipinas at makapag-celebrate na din ng birthday ni Idam. Tsaka okay din naman na hindi ako umuwi ngayong taon kasi nga ang dami ko ding dapat linisin sa bahay. Normal na paglilinis lang talaga ang pwede mong magawa kapag andito silang lahat. Maliliit lang yung mga bahay dito sa Hong Kong pero mahirap linisin mga day. Alam nyo yun. Kasi bawat sulok ng bahay na to ay laging may alikabok. Hindi mo na mawari kung saan ang gagaling yung mga alikabok. Ito na rin yung lagi nyo maririnig sa mga kunyang dito sa Hong Kong na may pagkakataon silang baliktarin yung buong bahay kapag wala yung mga amo. Kasi nga, hawak nila yung mga oras nila at alam nila kung ano yung mga gagawin at walang nag-uutos at hindi mo kailangan magluto para sa buong pamilya. Magluluto ka lang para sa sarili mo, edi kung tamad ka na at pagod ka na ay bumili ka na lang sa labas ng pagkain. At hindi mo rin naman kailangan pagurin ang sarili mo sa pagtatrabaho kapag wala kang amo. Kasi sa isang araw, pwede mo gawin yung isang trabaho, pwede ka mag-focus sa isang kwarto lang para malinis mo ng maayos. Ganun naman kasi ang bili ng amo ko sa akin. Kapag natapos na yung isang kwarto, kinabukasan ko na naman gawin. Or kung kailan ko gustong maglinis, kasi nga hawak ko nga yung oras ko at wala naman sila. Marami pa nga akong pahinga niyan kumpara sa paglilinis ko. Yun nga lang ay kailangan mo lang din naman i-reserve yung mga energy mo sa pagbalik naman nila para makapaglinis ako ng buong bahay bago pa man sila umuwi. Sa isang araw ay 2 kwarto yung nililinis ko. O diba, hindi na yun mahirap at hindi na yun nakakapagod. Half of the month ka nang walang amo, may sahod pa din dito sa Hong Kong mga day. Ayun lang ang pinakamaganda dito sa Hong Kong. Kasi nga, kapag wala kang amo ng isang buwan, ay may sahod ka pa din na kukunin sa kanila kasi yun yung nakalagay sa kontrata. Kung itatanong nyo sa akin kung naranasan ko bang magkaroon ng sahod kahit na wala akong mga amo sa isang buwan, opo. Danas na danas ko po ang magkaroon ng sahod na walang trabaho sa isang buwan kasi nga nagbakasyon yung mga amo ko. So kung uuwi ka lang din naman at ikaw lang din yung magbabayad ng iyong ticket, ay wag na lang. Dito ka na lang sa bahay, magantay ka sa kanila, magtrabaho ka hanggat gusto mo dahil darating din yung tamang panahon ng pag-uwi at makalibre ka pa ng ticket at makasama yung pamilya ng medyo matagal-tagal. Hindi yung mabilisan lang. So yun lang.